kalakasan. Nandito ako't ika'y aking tutulungan. Sandigan ang lakas, tunay na kaibigan. Nasa iyo'y nagmamahal. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan. Dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. O sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Ito ay sinabi mo rin na kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan. Dahil sinabi mong ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, oh, yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan. Dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan. Dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, Diyos, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Yun, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po pala si Brother Richard Coronado. At ito na yung pang-14 nating Days of the Journey, the World. Yun, ang gusto ko pong ituro ngayong hapong ito ay ang pananampalataya natin na tulad ng isang bata. At pinamagatan ko po itong Faith Like a Child. Ayan. Ang ating verse po ngayong hapon ay
Matthew 18 verse 3 and 4. Sabi dito sa Mateo 18 verse 3 and 4, ASND, sinasabi ko sa inyo ang totoo, malibang kayo'y magbago at maging tulad ng mga bata, kailanman ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya't ang sino mang nagpapakababa tulad ng batang ito, ang siyang magiging pinakadakila sa kaharian ng langit. Sa salin po sa Magandang Balita Biblia, basahin ko po. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo magbabalik loob at magiging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Yan po yung salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan ngayong hapon. Ako po'y samahan yung manalangin at namnamin natin yung presensya ng Diyos sa pag-aaral ng ating Biblia ngayong hapong ito. Ngayon tayo pong lahat ay pumikat at manalangin. Lord, marami pong salamat sa pagkakataong ito, Panginoon, na pagbulay-bulayan ng iyong salita. Namnamin, Panginoon, na parang tinapay ng aming buhay, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos, Panginoon, ng aming buhay. Ay samahan niyo po kami, Panginoon, sa hapong ito at magkaroon kami ng lakas at pangunawa, Panginoon, at tanggapin ang lahat ng aral po, Panginoon, na ibibigay niyo sa amin ang buhay sa hapong ito, Panginoon. Gisingin niyo ang aming natutulog na isipan, bigyan niyo kami ng pusong handang tumanggap ng inyong salita at aral, at bigyan niyo kami, Panginoon, ng kaliwanagan, Panginoon, ng mas malalim pang ugat para sa iyong salita, para sa pag-ibig namin sa iyo at katapatan sa lahat ng aming gagawin at sa lahat ng aming sasabihin. Gayon din, Panginoon, maging lubos yung presensya niyo, Panginoon, sa hapong ito at maging ganap, Panginoon, yung pag-aaral namin ng salita at maisabuhay namin ito, Panginoon, sa pang-araw-araw namin. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng biyaya, ng pag-asa at sa buhay na ito, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun. Faith like a child. Sabi doon, di ba? Ang isang bata ay nasasabi mo talaga na marunong magtiwala sa Panginoon. Diba? Mga kapatid, kapag iniisip natin na isang bata, ano ba yung pumapasok sa isipan natin? Madalas pumapasok sa isipan natin, di ba? Marunong magtiwala, may simpleng puso, nakadepende tayo sa Diyos, hindi nag-overthink or walang muwang sa kasamaan or sa masama, innocent. Diba? Number 1, ang batang marunong magtiwala or trusting faith. Diba? Ang bata, kapag sinabi ng magulang, okay na yan, naniniwala na siya agad. Hindi katulad natin na matatanda na nag-overthink, nag-analyze ng sobra, at sinasabi na, parang iniisip natin bakit sinabi kaya yon sa atin or bakit ganun kaya ang nasasabi sa atin. May mali ba akong ginawa? May masama ba akong ginawa dito sa taong ito? Ganun, nag-overthink tayo masyado, nag-analyze tayo masyado, at to the point na nagkakagulo-gulo na yung isipan natin. Pero ang isang bata, marunong siya magtiwala. Alam niya na pag sinabi na sa kanya, okay lang yan. Maayos na yan. At hindi na niya dinadagdagan, hindi na niya in-overthink or masyadong in-emphasize yung mga nangyayari sa kanya. Basta nagtitiwala siya, ganun din dapat tayo kay God. Kahit hindi natin alam or nakikita yung sagot, may tiwala pa rin tayo sa Panginoon. Naalala ko dito si Noe, yung sabi kasi doon sa panahon ni Noe, lahat kasi ng tao doon ay binabalaan ng Panginoon. Hindi lang si Noe, hindi lang basta sinabi kay Noe.
kundi lahat ng tao ay mahal ng Diyos at sinabihan niya na nagbabala ang Panginoon at si Noe ay nakinig sa Panginoon. Sabi doon, dahil sa kanyang pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos. Ayun. Kagaya din ng bata, may ihalin tulad natin si Noe sa isang bata kasi nakinig si Noe at tinanggap niya yung babala ng Diyos at sumunod siya agad. Hindi siya nag-atubili na sumunod sa Panginoon. Kaya ang kabutihan, ang magandang nangyari kay Noe ay naligtas siya at ang kanyang buong sambahayan. Na tulad ng isang bata na kahit maraming nanunokso sa kanya, kahit maraming nagsasabi sa kanya na baliw siya kasi bakit siya gumagawa ng isang bagay na wala namang patutunguhan or hindi connected sa mundo, sa ginagawa ng mundo. Pero si Noe, lubos pa rin siya nagtitiwala sa Panginoon. At dahil nga sa kanyang pananampalataya, pinakinggan niya yung babala ng Diyos at naligtas siya. Nagtatrust siya sa Panginoon. Sabi doon, di ba, Proverbs 3 verse 5, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Diba? Huwag tayo manangan sa sarili nating karunungan, kundi magtiwala sa Panginoon. Yan. Yung number 2, ang bata ay may simpleng puso. Meron siyang, ang isang bata, ang katangian ng isang bata ay meron siyang pure heart. Ang bata, di ba, madali siyang magpatawad. Kapag nag-away yung bata sa bata, di ba, maya-maya magkabati na sila, magkalaro na sila. Hindi na sila magkagalit. Madali siyang ngumiti. At walang masamang balak, walang masamang isipan ang isang bata. Ganon din yung nais ng Diyos sa ating lahat, sa ating mga mananampalataya. Kailangan natin ng malinis at humble na puso. Hindi mayabang, hindi proud, kundi sobrang nakadepende kay God. Tulad ng isang bata, 'di ba? May malinis at pure heart tulad ng isang bata. Sabi nga sa Matthew 5 verse 8, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ito din yung isa sa favorite verse ko na nang nangaral si Jesus sa maraming tao. Sabi niya, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Tulad ng isang bata, dapat maging malinis din yung ating puso sa pagsunod sa Panginoon. Hindi kapag sumusunod ka sa Panginoong Diyos, pero laging may murmur. Lord, hindi ko naman gusto yung pinapagawa mo eh. Hindi ko naman nais yung pinapagawa mo sa buhay ko. Gusto kong masunod yung gusto ko. Gusto kong yumaman. Gusto kong unahin yung mga pangarap ko. Gusto kong gayahin yung mga tao sa paligid ko. Gusto ko silang i-please. Kasi gusto kong makita nila na mas mayaman ako sa kanila or mas may halaga ako. Yan. And nawawala yung humbleness ng puso natin, nawawala yung pure heart dahil doon sa mga bagay na ginugusto natin. Imbis na maging malinis yung puso natin sa pamamagitan ng pagsunod sa Panginoon. Maging humble tayo sa pamamagitan ng pagdepende sa Panginoon. Na hindi tayo mayabang, hindi rin sobrang proud, kundi nakadepende kay God kung ano yung ipapagawa ni God sa atin. Kaya dapat ang bawat isa ay tulad ng isang batang may simple at malinis na puso, pure heart. Yan. Ang pangatlo naman, ang bata ay palaging umaasa sa magulang. Diba? Gusto ng Panginoon na umasa tayo sa Kanya. Gusto ng Panginoon na we are dependents on Him. Diba? Hindi kayang mabuhay ng isang bata na mag-isa lang. Umaasa siya sa magulang pagdating sa pagkain, pagdating sa proteksyon, sa tahanan, at maging sa guidance, sa direksyon. Nakaasa ang bata sa magulang. Gusto ng Panginoon na tayo rin
hindi lang dapat tayo umasa sa sarili lang natin. Kundi gusto ng Panginoon, umasa tayo sa Diyos sa lahat ng bagay, sa lahat. Gusto ng Diyos na iasa natin sa lahat ng bagay, ang lahat sa Kanya. Gusto ng Diyos na kasama natin siya sa pangarap natin, sa lahat ng ginagawa natin. Diba? Ang ganda nga ng verse ng sabi doon, di ba? Sa lahat ng iyong gagawin or ginagawa, lagi mong ilaan sa Panginoon. Lagi mong ibigay sa Diyos, di ba? Dahil ang taong umaasa o nakadepende sa Panginoon, sabi ng Panginoon sa John 15 verse 5, favorite verse ko to, nung nag-summer camp na tinuro ni Ma'am Jazz, sabi dito, ang hiwalay sa akin ay walang magagawa. Diba? Sabi doon, John 15 verse 5, ang hiwalay sa akin, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang hiwalay sa akin ay walang magagawa. Yun yung kahulugan niya ng John 15 verse 5. Ayun. Tulad ng isang bata, dapat palagi tayong tumatawag sa Diyos, nananalangin, nakadepende yung buhay natin sa Kanya. Kahit alam natin na may kakayahan tayo na gawin yung dapat, pero kailangan manguna pa rin yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Kailangan yung Diyos pa rin yung makilala sa buhay natin. Kailangan mas nauunawaan natin na mas mahigit na authority kaysa sa atin. Mas may higit na kapabilidad ang Panginoon kaysa sa atin. Kaya mas love ni Lord yung mga tao na laging nananalangin sa Kanya, laging dumedepende, tumatawag sa Kanya. At mas nagpapakumbaba dahil si Lord talaga yung dahilan kung bakit tayo ay nabubuhay at kung bakit tayo ay nilikha para magbigay sa Kanya ng papuri at karangalan. Ayun. Pang-apat, ang karakteristik ng isang bata ay simple lang. Diba? Simple lang. Hindi nag-overthink yung bata. Simple lang siya. Pagka nag-iisip, kapag nananalangin, di ba? Simple but powerful in faith. Di ba? Hindi komplikado yung faith ng bata. Pero kapag sinabi niya, naniniwala ako, sinasabi talaga niya na ng totoo at buong puso. Yun yung paniniwala talaga niya. At bilang isang bata, di ba? Ganito rin yung gusto ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Gusto ng Panginoon hindi maraming explanation, kundi mas maraming obediences. Di ba? Yung pagsunod natin. Hindi tayo nagmumurmur sa loob natin kapag inutusan ka na gawin mo yung isang bagay, kailangan sumusunod ka talaga ng may malinis at masayang puso. Pag sinabi na magugas ka ng pinggan, hindi pwedeng dabog-dabog. Ayaw ng Panginoon na sumusunod ka pero yung laman ng puso mo ay maingay. Kailangan ang laman ng puso mo ay malinis at pure, simple. Ganon. Mas mabilis magawa ang isang bagay or mas masayang gawin ang isang bagay kung tayo ay masayang gumagawa at minamahal natin yung ginagawa natin at minamahal din natin yung nagpapagawa sa atin o ang Panginoon na siyang sinusunod natin. Diba? Ang bata ay may simple lang ngunit malakas na pananampalataya. Sobrang powerful ng pananampalataya ng isang bata. Lalo na kapag siya ay nananalangin, di ba? Lord, pagkalooban mo po ako ng pagkain sa araw-araw. Di ba? Ganun lang kasimple pero talagang yung Lord is nagkakaloob. Natatouch yung Panginoon sa mga simpleng bagay na sinasabi natin sa Kanya, na inihingi natin ng as favor. Lord, bigyan mo naman ako, mag-provide ka naman sa amin ng pagkain, damit at tahanan at ng lahat ng aming pangangailangan. Diba? Ganun ka simple pero sobrang powerful ng prayer at sobrang powerful kasi mas naririnig ni Lord yung mga simpleng bagay comes from the heart, galing talaga sa kaibuturan ng ating puso.
Ayun. At ang huli, walang muwang sa masama or innocent, 'di ba? Ang isang bata, walang muwang sa masama. 'Di ba? Napaka-inosente ng isang bata at talagang wala siyang pagkakaalam sa kasalanan or sa kasamaan, lalo na dito sa mundo. Kaya mas maraming bata, alam mo yung pakiramdam na mas maraming bata yung kinagigiliwan, 'di ba? Pag may bata na lumalapit or may nakita kang bata, 'di ba? Kinagigiliwan siya ng matatanda. Kasi sila yung mga like angel, sila yung mga pure heart, sila yung mga may malinis na kalooban. At ganito yung gusto ng Panginoon sa atin, na meron din tayong faith like a child. Gusto ni Jesus na ang lahat ay maging tulad ng mga bata. Hindi nag-iisip ng masama, walang mali siya sa kapwa, di ba? At hindi rin marunong magplano ng kasamaan. Ganun na ganun yung mga bata, di ba? Meron akong kwento. At ang kwentong ito ay tungkol sa dalawang magkapatid na nasa gitna ng bagyo. Yan, makinig kayo mabuti. Sabi sa kwento, ang pangalan ng main character ay si Ellie. Si Ellie yung mas nakababatang kapatid ni Marco. Si Ellie at si Marco. Bilang mas nakababatang kapatid, sabi dito, ang katangian ni Marco ay matalino at madiskarte. At si Ellie naman, simple at may pananampalataya. Sabi doon, may dalawang batang magkapatid. Sa isang maliit na nayon, si Ellie at si Marco, magkaiba sila ng pananaw sa buhay kahit pareho sila na lumaki sa isang tahanan. Si Ellie ang bunso at may pusong tulad ng bata. Kapag may problema, ang una niyang ginagawa ay manalangin. Nagpe-pray siya at tumatawag siya sa Panginoon. Madalas siyang nakikitang nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, nakapikit, marahang nagsasalita sa Diyos. Si Marco naman, ang kuya, ay matalino at madiskarte. Sanay siyang umasa sa sariling kakayahan. Para sa kanya, kung kaya naman, bakit pa ako hingi ng tulong sa iba? Di ba? Sabi ni Marco, kung kaya naman, bakit pa ako hingi ng tulong sa iba? Di ba? Isang gabi, dumating ang malakas na bagyo. Umulan ng walang tigil at nagsimulang umapaw ang ilog na malapit sa kanilang bahay. Kuya, sabi ni Ellie, manalangin tayo sa Diyos. Ngunit sumagot si Marco, hindi na kailangan. May plano ako. Alam ko kung anong plano ko na makapagliligtas sa atin, sabi ni Marco. Habang abala si Marco sa pag-ayos ng mga gamit nila at paggawa ng paraan sa sarili niyang lakas, lumuhod si Ellie at taimtim na nanalangin. Sabi ni Ellie, Panginoon, ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming sandigan. Yan yung mga salitang ibinalong ni Ellie. Lalong lumala ang bagyo pagsapit ng gabi, ang tulay na balak tawirin ni Marco ay biglang gumuho. Nakita niya yung tulay na sementado at nabagbag ito ng alon ng ilog at unti-unting gumuho. Napaatras siya kasi naisip niya na yung tulay na yon, yung nag-iisang tulay na yon, yun yung paraan para makatawid doon sa kabilang ibayo at maligtas doon sa lumalaking tubig na baha. Ayun. Bigla siyang napaatras nung nakita niya na unti-unting bumabagsak yung tulay na pinaka-inaasahan niya. Nanginig siya sa takot at nakaramdam ng sobrang pagod kasi pinaghirapan niya na meron siyang ginawa doon sa tulay, kinabitan niya ng kawayan, kinabitan niya ng daanan para alam niya kung paano siya makakatawid. At sa unang pagkakataon, napagtanto niya na hindi pala sapat yung lakas, hindi pala sapat yung kakayahan na meron siya. Kaya sa gitna ng kaguluhan, may dumating na mga tao mula sa nayon.
pinadala ng kanilang ama matapos niyang marinig ang panalangin ni Eli. Merong dumating na rescue na pinadala ng kanilang ama. Matapos nilang marinig ang panalangin ni Eli, nailigtas ang dalawang magkapatid. Pagkatapos ng bagyo, tahimik na nagsalita si Marco. Sabi ni Marco kay Eli, Eli, mali ako. Umasa kasi ako sa sarili ko, pero ikaw, nagtiwala ka sa Diyos. Biglang napangiti si Eli, sabi ni Eli, Kuya, parang bata lang yung pananampalataya. Kapag takot ako, humahawak lang ako sa kamay ng Diyos. Sabi ni Eli sa kanyang kuya. Ngayon, sabi ni Eli, di ba? Parang bata lang ang pananampalataya. Kapag takot ako, humahawak lang ako sa kamay ng Diyos. Ayan. Ganun yung gusto ng Panginoon. Ganun kasimple. Ganun yung gusto ng Panginoon na pananampalataya na meron tayo. Hindi natin kailangang manangan sa sarili nating kakayahan. Hindi natin kailangang talagang tayo lang sa sarili natin. Kung alam ko naman yung gagawin, bakit pa ako aasa sa iba? Kung alam ko naman yung gagawin, bakit pa ako maghahanap ng tulong, di ba? Pero kulang, hindi yun sapat. Kapag may dumating na pagsubok sa buhay ng bawat isa, kailangan natin talagang humawak sa Panginoong Diyos. Kahit na tayo ay may natural na lakas, kahit na tayo ay may natural na kakayahan, or maging gift, regalo ng Diyos na kakayahan, hindi pa rin sapat kung hindi ito ipinaglilingkod sa Panginoon, or hindi tayo tumatawag sa Panginoon. Diba? Napakagandang kwento. At nakakatulong sa pananampalataya ng bawat isa. Meron pa akong isa pang kwento. Ito naman ay tungkol sa isang ama at bata na tatawid sa kalsada. Ayan. Diba? Sabi dun sa kwento, silang dalawa ay tatawid sa kalsada at isa itong malawak na kalsada na merong ilaw trapiko na kapag go signal, tumatakbo yung mga sasakyan. Kapag nag-stop, dun ka palang makakatawid. Pero ito yung sinabi ng bata sa isip niya. Sabi niya, hindi ko alam ang batas trapiko. Kasi bata pa nga siya. Hindi ko alam ang batas trapiko. Pero alam ko at may tiwala ako sa aking ama na hindi kami mapapahamak kapag tumawid kami dito sa kalsadang ito. Diba? At hinawakan ng anak ang kamay ng ama at sabay silang tumawid. Diba? Nagtiwala ang bata sa kanyang ama at may tiwala ang bata sa kanyang ama at alam niya na makakatawid sila ng ligtas. Kahit hindi alam ng bata ang batas trapiko, kahit hindi alam ng bata kung paano tumawid mag-isa. Pero dahil alam niya na hawak siya ng kanyang ama, tulad din ng Panginoong Diyos, dahil alam natin na hawak tayo ng Panginoon, ay alam natin na ligtas tayo. Alam natin na sa maganda tayo dadalhin ng Panginoon. Alam natin na sa kabutihan tayo dadalhin ng Panginoon at itatawid niya tayo sa lahat ng pagsubok ng buhay. Ganun din na magtiwala tayo tulad ng isang bata sa ating Panginoong Diyos. Magtiwala tayo ng walang pag-aalinlangan, ng may kasimplihan, at talagang alam mo yun, yung hindi mababali, wala ka ng ibang iisipin, hindi ka na mag-overthink, magiging simple ka lang at nananampalataya sa Panginoong Diyos at wala ka ring muwang sa masama. Ganun lang. At paano nga ba ito ma-apply sa ating buhay? Yung mga bagay na ito. Una, magtiwala tayo sa Panginoong Diyos kahit hindi mo pa nakikita yung sagot. Diba? Magtiwala lang tayo sa Panginoong Diyos sa lahat ng pinapanalangin natin, sa lahat ng pinagpe-pray natin, sa lahat ng gusto nating mangyari sa buhay natin. Magtiwala tayo sa Panginoong Diyos kahit hindi pa natin nakikita, posible ba yun? Kahit hindi natin nakikita na mangyayari ba talaga yun sa buhay natin? Pero ang isa-isip natin, alam mo, nasa maganda ka dadalhin ng Panginoong Diyos. Alam mo,
sa sarili mo na sa mabuti ka dadalhin ng Panginoon. Pangalawa, magpakumbaba at aminin na kailangan mo ang Diyos. Diba? Hindi sa lahat ng panahon malakas tayo. Hindi sa lahat ng panahon nandyan yung oportunidad. Hindi sa lahat ng panahon ay talagang powerful tayo. Iisipin natin yung sarili natin, ako lang to, kaya ko to. Ako lang to, magagawa ko to. Pero hindi sa lahat ng panahon mangyayari yon. Kaya aminin natin na kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. At kapag ginawa natin yon, iingatan ka ng Panginoon, itataas ka ng Panginoon, naging humble ka, itataas ka ng Panginoon. At pangatlo, para may apply natin sa buhay natin to, practice like a childlike faith. Magpatawad tayo tulad ng isang bata. Kailangan natin na kapag nasaktan tayo, kailangan natin na magpatawad upang manatiling malinis yung puso natin. Diba? Magpatawad tayo kapag nasaktan tayo, kapag nahirapan tayo, magpatawad tayo dun sa mga tao naging dahilan kung bakit tayo ay nasasaktan, kung bakit tayo ay nahihirapan, at humingi din tayo ng tawad kung sakaling tayo din ay nakasakit or kung sakaling tayo din ay yung may kasalanan, para maging malinis talaga yung puso natin ng lubusan. Pang-apat, para may apply natin yung childlike faith, ay sumunod agad kahit hindi mo pa naiintindihan, kahit hindi mo pa nakikita yung hinaharap. Kasi nasa mabuting pagsunod ang mabuting bunga. Ayun. Yun lang po ang aking ituturo ngayong hapong ito, at basahin natin yung iiwan kong verse sa inyo, yung Kawikaan chapter 3 verse 5. Sabi dito sa ESND version, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manangan sa sarili mong kakayahan. Ulitin ko po, magtiwala ka sa Panginoon ng buong mong puso at huwag kang umasa sa sarili mong karunungan. Diba? Mga kapatid, sa mundo natin ngayon, masyado ng komplikado yung pananampalataya. Masyado ng nag-iiba-iba yung version. Pero sabi ni Jesus, maging katulad kayo ng bata. Sabi ni Jesus, maging tulad ka ng isang bata para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Hindi batang isip or hindi maging childish, kundi maging childlike. Simple, humble, trusting, and dependent unto God. Yan. Yun yung gusto ng Panginoong Diyos sa atin. Ayun lamang po, maraming salamat at magandang hapon sa lahat. Inaasahan ko po na makikinig kayo at manonood bukas muli sa ating Journey of the Word. Yan lamang po, maraming salamat. Ako po si Brother Richard Coronado. Sign out. Kailangan nang marinig ang salita. Marami ng banta, malapit na ang pagdating niya. Kailangan nang marinig ang balita na si Jesus ang tagapagligtas. Sino ang susugo? Sino ang hahayo? Marami na ang naghihintay sa magandang balita. Marami na ang magbabalik loob. Halika at humayo na, tayo na at ibahagi ang salita.
maganda